Yan, muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. Minsan pa, pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa umagang ito? Ilan lang po mga announcements, no? Una sa lahat po, ang CFCM ay meron pong Facebook page. No po. Sana nakikita niyo yung mga nandoon. Everyday, nagpo-post po ako doon. So, kung meron po kayong cellphone, facebook.com/CFCMPH. So, nandun po yung mga online worship natin, um, yung mga announcements natin, nandun po siya. Paki-follow nyo po yung page na yun. At kung gusto nyo po makita yung lahat ng mga worship services na ginawa ng CFCM, nandun po yan sa website ng CFCM. cfcm.church, no? cfcm.church. So sana po ay makasama namin kayo doon sa ating Facebook page. At meron din po akong sariling Facebook page, Pastor Owen, facebook.com/Pastor Owen PH. So paki-follow niyo po kami doon sa aming mga page na yan. At it's good. It's nice to be back. Maraming salamat po. 2 linggo po kayong hindi nakasama, pero nakikita ko po kayo doon sa CCTV. Kada nandirito po kayo. Alam ko po na masaya kayo pag nandirito kayo. At nung nakaraang linggo ay nakita ko po kayo na nag-stay pa dito kasi daw mainit sa labas. At masaya po ako at kahit pa paano. 2 Sundays din po ako na nakapagpahinga. At bumalik po ako ng Thursday ng ating gabi. Yeah. So, May 5 ay meron po tayong church retreat. Pagkatapos po ng pananambahan natin today, meron pong membership class. Na-announce ko po ito bago po ako umalis. But again, yung membership class po ng CFCM ay hindi po yan by force. Ibig sabihin, hindi po namin kayo pipilitin if you like to stay, kung gusto niyo pong mag-stay or hindi. Kung po miyembro na kayo ng isang iglesia at gusto niyo po doon maging membro, you may leave after the worship. Pero po pag gusto niyo pong mag-stay sa church ng CFCM, pwede po kayong mag-stay pagkatapos po ng worship service. Hindi po ako yung tipo ng pastor na dito ka na lang. Yung mamimilit kung gusto niyo dito or what. Pero may free will po tayo kung saan po kayo lumalago o kung saan po kayo nagiging mabait na tao na Ate Jenny. Kung saan kayo nagiging maayos yung buhay ninyo, relasyon nyo sa Panginoon, dun kayo mag-stay. Hindi po ako yung tipong pastor na dito ka na lang, mas okay ka dito. Hindi. Marunong po akong rumespeto sa desisyon ng isang tao. So mamaya po, may membership. Yung membership po, ipapakilala ko lang po sa inyo kung ano yung pananampalataya ng CFCM. Ano ba yung meron dito? At hindi po ito nalalayo sa Metodista kasi po matagal po akong Metodista. No? So, hindi rin po ito nalalayo sa pananampalataya ng Katoliko dahil naging Katoliko din po ako. So, may mga ilang bagay lang nalilinawin po ako doon sa pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng Katoliko, meron kayong purgatorio. Tama po? Iba po yun po. Yung purgatorio, sa totoo po yun, wala po yun sa Biblia. Charging. Kasi yung purgatorio, ang paniniwala ng purgatorio, ganito, pag ikaw ay makasalanan at ikaw ay namatay, doon ka muna sa purgatorio. Parang washing machine yun. Lilinisin ka muna doon. Pagka nalinis ka na, ikukulak ka, tapos pupunta ka sa langit. Pag ganun na nangyari, ibig sabihin wala nang masamang tao sa impyerno. Kasi lahat pumunta sa purgatorio, tapos umakyat din sa langit. So sabi ko nga, ang simpleng explanation nito, halimbawa, yung ikaw, may sumaksak sa'yo. Diba? Namatay ka. Dapat yung sumaksak sa'yo, sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Yung pumatay sa'yo, namatay din yung sumaksak sa'yo, pumunta sa purgatorio, nalinis, umakit sa langit, nagkita kayo. Ano gagawin mo? Sasaksakin ka ulit nun. Biro lang. So, pag ikaw ay namatay na makasalanan, ang Diyos ang magja-judge sa'yo kung saan ka pupunta. Walang temporary na kalalagyan mo na doon ay lilinisin ka. Kasi sa totoo lang,
medyo may halong ano yun, may halong negosyo yun pagka ganun. Ibig sabihin, habang binabanggit ng pari yung pangalan mo, nalilinis ka daw. So, yun yun. So, kung ang pangalan mo yung Mr. Clean, Surf, so parang ganun. So, i-explain natin yun. Kasi nakakatakot na mapalagay ka na lang na, may purgatorio naman pala. Okay lang kahit na maging masamang tao, di ba? Dahil lilinisin ka naman din. No? Makipagsuntukan ka na lang araw-araw. Lilinisin ka na naman din at pupunta ka rin naman pala sa langit. So, i-explain natin yon mamaya. So, again, sa lahat ng gusto magstay at maging kasama namin, you may stay. Kung hindi nyo po trip dito at wala namang problema sa akin. Pero pwede pa rin po kayong umattend. Kahit na sabihin nyo po na, Pastor, pwede, doon po talaga ako sa church na yun, pero nandito po ako. Kasi sa tingin ko ay okay kayo. Okay ako, pero hindi ka dito, hindi yata okay yon. Pero kung nakakatulong ang church na to sa paglago ng pananampalataya mo, ganun lang po yun. Mag-stay po kayo kung saan lumalago yung pananampalataya. Kung dun sa dati mong inaaniban ay okay na dumaan ka lang sa simbahan, nagsimba ka na, nasa sa'yo yun. Pero kung dito ay natututo kang manalangin, natututo kang magbasa ng Biblia, sa tingin ko nasa tama kang lugar. Hindi ko sinasabi na ako ang appointed son, na ako si Kristo. Hindi ko po sinasabing ganon. Hindi po. So, wala pong ganon. No? Okay? So, yung nagdaang 2 linggo na kung saan ang speaker natin ay si Kuya Steve, siguro mainam, bago ako mag-message, no, ipasalamatan muna natin si Kuya Steve. No, Kuya Steve, tayo ka naman dito sa tabi ko. Yan. Kuya Steve, salamat. Sige, makaupo ka na. Biro lang. Sige, nagpapasalamat ako kay Kuya Steve kasi dahil siya yung tumayo na upang mag-deliver ng message. Kahit nakabado yan, bago yan, hindi naman nagpagupit pa ng buhok, di ba? Oo. Alam niyo po, ang tagal niyang inipon yung buhok na yon. At nung siya'y pinakiusapan ko magsalita, agad-agad nagpagupit siya ng buhok. Kasi alam niya na yun yung mainam na maging presentable sa harapan ninyo. At yun yung number 1 na na-appreciate ko kay Kuya Steve. Bagamat, syempre mararamdaman nyo, pagka ganun kasi may konting pressure, di ba Kuya? Kahit naman ako, nung bata pa akong pastor, pag tumitindig ako dito, kinakabahan din ako. Normal yun. Pag hindi ka kinabahan, hindi ka tao. No? So, normal yun sa mga bagong nag-speak. Balang araw, kung gusto nyo pong magsalita dito, kailangan nyo lang pong matuto, no? Kailangan nyo lang mag-aral. Ako po, 3 taon akong nag-seminaryo. So, hindi madali na mag-stand dito at mag-share ng Word of God. Pero kinaya niya yan. Mami, asan yung... Ayan. So, Kuya Steve, meron akong konting gift sa'yo. Galing ito ng Dallas. Ito muna yung Bible. Tapos ito yung para sa'yo, Brad. God bless you. Maraming salamat. Magpasensya mo na yung 10,000 na yan, ha? Biro lamang po. So, ang tawag sa ganun, love gift, pag po na-appreciate kaya because you express the love, you give something dun sa isang tao na na-appreciate mo. So, ganun po yan. So, again, nung 2 linggo na pinag-usapan ni Kuya Steve ay about love. Yung una, yung dakilang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang John 3:16. At kung bakit siya dakila, kasi walang sino man ang kaya makapantay sa pag-ibig ng Panginoon. Kasi katotohanan na kung pagbabatayan natin ang pag-ibig ng tao sa kapwa-tao, minsan may limitasyon. Yung iba nga sinasabi ang pag-ibig ng tao nawawala, no, nawawalan. Kaya nga may naghihiwalay, sinasabi hindi na kita mahal, 'di ba? May ganun kaya nga may naghihiwalay dahil yung pag-ibig ay nawawala, sabi nga ganun. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay hindi nawawala. Yun yung katotohanan. Although hindi kung isipin natin, nasasaktin din ang Panginoon dahil alam mo yung mahal ka ng Panginoon, pero yung pagbabalik mo ng pagmamahal sa Kanya, sablay. Bakit sablay? Ay, sa kabila ng pagmamahal sa iyo ng Diyos, patuloy ka pa rin sa paggawa ng hindi mabuti. Sino ba naman hindi sasablay pag ganon? Diba? Biruin mo, mahal na mahal ka ng Panginoon, pero ikaw patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. Hindi ba masakit yon?
Kung ang tao ay minahal mo ng lubos at sinaktan ka, di ba? Iiyak ka hanggang sa maghiwalay na lang kayo, di ba? Hanggang sa magdesisyon ka na layuan na siya at hiwalay ka na ng bahay. Ganun talaga. Pero ang Diyos hindi ka iniiwanan. Kaya katotohanan na kahit na nagkasala ka, binibigyan ka pa rin ng buhay. Kumakain ka pa rin ng 5 beses sa isang araw. Di ba? Ang pagmamahal ng Panginoon ay gano'n na lamang. Walang sino man ang makakapantay sa pag-ibig ng Diyos. Ganoon din naman yung pangalawang linggo, no? Na kung saan sinabi niya dito na kung mahal mo ang iyong sarili, mahalin mo yung kapwa mo. Diba, halimbawa, kung mahal mo yung sarili mo, gusto mo ba na sinasaktan mo yung sarili mo? Minsan tayo, nananakit tayo. Pag ikaw napapaaway, kung ano na yung hawak mo, di ba, ipinapalo mo yan sa kaaway mo. Pero kung mahal mo yung sarili mo, gusto mo bang kumuha ng pamalo, ipalo mo to sa ulo mo? Wala ka naman siguro, may makita ka sa kanto, pinapalo yung ulo. Ano sasabihin mo pag nakita kang ganon? Nasisiraan ng bait yun. Pinapalo mo yung ulo, mayroon kang something, pinapalo mong ganon. Hindi ka ganon magmahal ng sarili mo. Di ba, pag bago kang paligo, di ba, ganda-ganda ka, poging-pogi ka, nakatingin ka sa salamin. Naniniwala ka sa nakikita mo sa salamin, di ba? Kahit na yung pagtingin ng ibang tao, hindi naman totoo. Pero ikaw, pogi talaga nito nakikita ko sa salamin na to. No? Pero yung paligid mo, parang, totoo ba yan? Pero ganun mo kamahal yung sarili mo. Sinasabon mo to, nag-aayos ka, nagdadamit ka na maganda kasi mahal mo yung sarili mo. Tapos pag may nakita kang ibang tao, dudumihan mo sila, sisiraan mo sila. Hindi ganun. Hindi tama yun. Na kung mahal mo yung sarili mo, dapat ganun mo rin mahalin yung kapwa mo. Kaya dapat hindi nyo pinaglalaroan yung buhay ng iba. Ibig sabihin, kung ano na yung sinasabi natin na laban sa kanila. O yung kapitbahay ko, ang lakas ng putok nun. Di ba? Huwag nyo nang i-share sa iba. Siguro naman naamoy na nila yon, pero nanahimik na lang sila. Pero kung kayo, isi-share nyo pa sa iba, ilalagay nyo sa Facebook, ano ba yan? Maligo ka naman, ang lakas ng putok mo. 1 milyong kaibigan mo yung nakakakita nito. Mamaya may bumalik, may nag-post din, may sinabi, ikaw din naman, ganun ka din. Masasaktan ka din, di ba? Di ba? Nagsagutan. Yung palang naaamoy mo, naaamoy din sa'yo. Kaya mayroong ulit nag-comment. Sabi doon, it's a tie. Minsan akala mo lang na okay ka, pero may mga tao na hindi ka sinasabihan ng masama, pero ikaw, akala mo ay mas mataas ka sa iba, nasasaktan mo sila. So kung mahal mo ang sarili mo, dapat mahal mo rin yung kapwa mo. Doon nagkakaroon tayo ng problema ngayon. Maraming tao na, yung Israel laban sa Iran, alam niyo po ba yung gera na yon? Merong gera ngayon laban sa Israel. Kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan kasi nawawalan ng pagmamahal. Kung bakit nag-aaway sa loob ng tahanan kasi minsan nawawala yung pagmamahal. Kung bakit nag-aaway ang kapitbahay, magkumare, nagsusulian ng kandila kasi nawawala yung pagmamahal. Sa pagmamahal, nakapasok na dito yung respeto, yung pagkalinga, yung concern. So pag nawala yung pag-ibig sa ating kapwa, wala ka nang pakialam kahit masaktan mo yung tao na yon. So yun yung hindi mabuti na nangyayari sa atin. Alam nyo, napakainit ang panahon ngayon. Sa tingin mo, sino may kasalanan? Tayong matatanda. Yan, sila Nanay Mercy. Kayo po yung naunang may kasalanan. Siyempre, alam naman kami, nauna kayo pinanganak sa amin, di ba? Di ba? Noong mga unang panahon, wala tayong pakialam. Nagtatapon tayo ng mga basura kung saan natin gusto. Yung mga tricycle natin, puro usok na lang pero wala tayong pakialam ng mga unang panahon, 'di ba? Hanggang ngayon naman pag may nakasakay sa jeep, magtapon ng basura kahit gano'n na lang, hindi naman natin napapansin na may epekto pala 'to. Ano yung epekto na 'yan? Ngayon, sobrang init. Isipin niyo na lang, sila ate, magkakaanak kayo balang araw. Ganito yung mararanasan ng anak niyo. 'Di ba kayo mag-aalala? Mag-aalala kayo. 'Di ba? Mag-aalala kayo. Ngayon, kung nag-aalala kayo, tapos hindi ka nagbabago ng ginagawa mo sa buhay mo, sinasaktan mo pa rin yung Mother Earth, yung kalikasan, ano sa tingin nyo yung mga susunod na mangyayari? Ngayon, nasa 43 heat index meron tayo. Baka sa mga susunod na yan, nasa 50 na yan. O, di ba? Kapitbahay na natin ang impyerno. O, pag napunta ka sa impyerno, sanay ka na. Ha? Nakapag-adjust na yung katawan mo. Parang Pilipinas lang naman pala yung impyerno. Lamig na lamig ka pa. Di ba?
So, wag naman ganon. Kung nakikita mo na nahihirapan na tayo, lagi niyo nating isipin yung mga susunod na henerasyon, mas lalong mahihirapan. Nakakalungkot isipin, yung mga anak ko, mga lalaki, nakikita ko sila ngayon, sa susunod na magkakanak sila, yung mga apo ko, ano na kaya init? No, siguro may invento na yung may sarili kang aircon na nakasunod sa iyo. Ha, 'di ba? So, ang hirap. So, ngayon, kung mahal natin ang mga future generation, no, anak nyo, yung mga apo nyo, mahalin din natin yung kalikasan. Kasi pag hindi mo ginawa yon at wala ka pa rin pakialam, darating yung panahon na alam mo na wala ka na dito sa mundo, alam mo na hirap pa rin yung mga mahal mo sa buhay. Kasi dahil sa atin yan, wala tayong pakialam. So, ganun din naman yung sa pagturing natin sa kapwa, pagturing natin sa kalikasan at sa lahat ng bagay. Pag nawalan ka na ng pag-ibig, sa kalikasan man yan, o sa kapitbahay man yan, o sa kaibigan mo man yan, ang mga ginagawa mo, puro makakasakit laban sa kanya, laban sa kalikasan, at sa marami pang iba. So again, nagkakaroon tayo ng problema dahil nawawalan ka ng ano daw? Pagmamahal. Okay. Big sasabi mo, Timo, tinagayan ka ba ng nanay mo? Nandyan ba? Nandyan yung sa akin, pero wala ang clicker, no? Sige. At yan. So today, pag-uusapan natin yung another message about love. At ito na yung katapusan ng love na yung 2 linggo na binahagi ni Kuya Steve. Ito na yung ending ng love na yon. So by the way, pagkatapos ng membership mamaya, yung lahat na makakatapos ng membership class sa 2 linggo, kayo po yung kasama namin sa May 5 Church Retreat. Kasi ibig sabihin po nun, member na po namin talaga kayo. Okay? Sensya ka na, Mami, ha? Patulungan na si Mami. Hello, praise. Sige. Hindi nyo na po kailangan tumayo. Basahin lang natin dito ng sabay-sabay. Unang Korinto, Kabanatang 13. Makapagsalita kampanang umaalingaw-ngaw o pompeyang na maingay.
Okay. All we need is love. Ano po, nakakatuwang isipin nung ako ay nasa Dallas. Yung pong message doon ng isang pastor is also about love nung time na nandun ako. Sabi ko, nakakatuwa naman na parang parehas kami. No? Mahalaga naman talaga ang pagmamahal. No? Mahalaga naman talaga yung pagmamahal. Minsan lang nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretation kung ano ba talaga yung love na hinahanap natin. Siyempre sa mga kabataan, may pag-ibig na nakakakilig. Tapos, pagka may asawa ka na, yung pag-ibig na lang yun yung pinangahawakan nyo para mag-stay kayo together. So, ibig sabihin, kung meron man dito na hindi na sila magkasama, bumitaw na siya doon sa pag-ibig na yun. Okay. Tunghayan natin ng isa-isa, no, yung nais kong teksto na pinag-usapan natin dito. Ako na lang po, ano. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 13, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Ibig sabihin, marami ka mang nalalaman, no, patungkol sa iba't ibang mga wika, pero ikaw naman ay walang pag-ibig sa iyong kapwa, hindi ka din mararamdaman. So unless we learn the love language. No, ibig sabihin, dapat yung mga salita na lumalabas sa iyong mga labi ay isang mga salita na nagbibigay ng pag-asa sa iba. Halimbawa, may isang tao na kumausap sa iyo, sabihin, tita, tito, ate, kuya, may sakit ako. Malubha. Yung love language is something na pwedeng makapagbigay ng pag-asa dun sa tao na yon. Huwag mong sasabihin, hala, mamamatay ka na. Huwag ganun. Walang pag-ibig doon. Imbes na maibsan yung takot ng tao na nagsabi sa'yo, ay mawawalan pa siya ng pag-asa. Pwede mo naman sabihin na, kapatid, marami namang taong nakaranas ng katulad ng problema mo na nalampasan ang sakit na nararamdaman mo o sakit na meron ka ngayon. Totoo naman yun eh. Minsan may mga tao na pag sila nagkaroon ng isang cancer, for example, bumabagsak na yung kanilang pagtitiwala sa kanilang sarili o pagtitiwala sa Panginoon dahil iniisip nila pag meron kang cancer, mamamatay ka na. Totoo naman na nakamamatay ang cancer, pero marami naman na nakakaligtas o napagtatagumpayan nila yung sakit na cancer. Katulad ng binahagi ko before, nagkaroon ako ng isang teacher sa mathematics nung high school ako. Umiyak na siya. Sabi niya, wala na akong pag-asa. Yung mga anak ko bata pa. Hindi ko na kaya. Pumunta na siya sa iba't ibang mga hospitals, sa Cardinal, sa iba't ibang mga private hospitals. Sabi ko sa kanya, ma'am, ba't hindi nating subukan sa Kapitolyo, sa Bulacan Medical Center at that time? Dahil ng mga panahon na yon, yung aming kamag-anak ay naroon, na baka matulungan ko siya. No? Natatakot siya kasi knowing pag sinabi natin government hospital, iniisip natin hindi kaalagaan, no? Walang gamot, walang doktor, yun yung pagtingin natin. Mga kapatid, nagbabago ang panahon. Kung noon, malamang ganon, pero hindi na yan ngayon. So basically, na-encourage ko siya na magpunta doon sa hospital na yon. To make the long story short, magaling na siya ngayon. To make the long story short, balik na siya sa pagtuturo. Okay. So ibig sabihin na at ang kanya, ovarian cancer yung kanya. Maraming bukol na nakita sa kanyang ovary. Umiiyak na siya, tila wala na siyang pag-asa. Pero yung mga ganitong klaseng pagkakataon sa buhay natin, kung may tao man na lalapit sa'yo, na umiiyak, tila nawawalan ng pag-asa, kung alam mo lang yung language, yung love language, na ibig sabihin, pipiliin mo yung mga salita na makapagbibigay ng inspirasyon sa iyong kapwa, makapagbibigay ng pag-asa sa iyong kapwa, yun yung pinakamahalaga. Yun yung pinakamahalaga sapagkat nararanasan niya yung pagsubok na ito, hindi niya kailangan ng something na mapapadagdag pa dun sa pagsubok o bigat ng problema na nararamdaman niya. Ay sabihin niya, hala, kailangan mo ng malaking pera para gumaling ka. Hala, walang tao, baka walang taong makakatulong sa iyo sa laki ng pangangailangan mo para magpagumit ka. Hala, kung ako makakarinig noon,
Kung ako makakarinig sa tingin mo, gugustuhin ko pa na magpagamot kung gano'n, wala naman din akong pera. Pag ikaw ay nagkaroon ng cancer, kailangan mo at least 7 sessions of chemotherapy. And most likely, ang chemo ay nasa halagang 45,000 pesos per chemo. And you have to do this every other month. Kailangan mo every other month magpa-chemo. So itutuloy ko yung istorya ng teacher ko. Yung unang chemo niya, siya yung sumagot. So, first chemo yan. And then the rest of the chemo, sino sumagot? PCSO. Umaga pa lang, nandun na kami para pumila. Minsan pumupunta kami sa Quezon City para kuhanin yung mismong gamot. Kailangan mo lang din gawin yung magagawa mo para gumaling ka. Kasi kung ikaw ay merong karamdaman, malubha, at mananatili ka na lang sa iyong bahay, sa tingin mo ba dadating ang tulong na kailangan mo? Hindi. Kailangan mong kumausap ng mga tao na magpapalakas ng loob mo. Kailangan mong kumausap ng mga tao na sa tingin mo'y makakatulong sa'yo. Kung may tao man na lalapit sa'yo at sasabihin niya na meron kang ganong klaseng karamdaman, kung bakit kanya nilapitan kasi naniniwala siya na yung mga salita na sasabihin mo sa kanya makapagpapalakas ng loob niya at hindi makapagpapahina nito. Kung sasabihin mo sa kanya, wala akong magagawa sa iyo, wala ka nang magagawa, katapusan mo na yan kasi masama kang nilalang, sa tingin mo gugustuhin pa niya mabuhay pang muli. Hindi. Mga kapatid, lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na meron tayo. Hindi para i-consume mo lang yan na sarili mo. Buhay ko lang to. Kung masama kang tao, nagkasala ka, kasalanan mo yan dahil masama kang nilalang. Ako, at least ako, mabuti akong tao. Wala akong sinasaktan kaya wala akong sakit. Hindi. Hindi ganon ang pagtingin sa buhay na meron ka. Hindi isang aksidente na kung bakit ikaw ay nandirito sa mundong ito. Huwag mong iisipin na kung bakit ka nandirito sa mundong ito ay para lamang mag-TikTok sa umaga, sa gabi at sa tanghali. Na yun lang yung gagawin mo. Mag-mobile games, o kung ano man, enjoy mo. Rumampa ka dyan hanggang gusto mo. Hindi. Merong greater purpose ang Diyos kung bakit ka nandirito sa mundong ito. Hanggat hindi ka kinukuha ng Panginoon, meron ka pa ring dahilan. May dakilang dahilan pa rin ng Panginoon kung bakit ka nandirito. Hindi para aksayahin mo lang yung buhay mo, magpakalasing ka hanggang gusto mo. Hanggang iluwa mo na yung intestine mo. Dahil sa sobrang kalasingan. Hindi, mga kapatid. Lahat tayo dito ay merong purpose ang buhay mo kung bakit na yan nasa sayo. Ngayon, baka naman yung isa dun sa purpose na yan ay magbigay ng inspirasyon sa iba. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na yon na merong taong lalapit sa iyo at hindi ka makapili ng salita na makapagbibigay ng lakas ng loob dun sa mga tao na yon. Dun sa verse 2, kung ako man ay merong kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at ang lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Walang kabuluhan, ibig sabihin, paano mo i-apply sa buhay mo na kung ganun man kalaki ang pananampalataya mo, pero wala ka namang pag-ibig sa iba, ibig sabihin lang nito, ayaw mong i-share yung Diyos na meron ka sa buhay ng iba. Kaya nakakalungkot isipin, alam niyo po, mga kapatid, mahirap maging pastor kung wala kang tinitignan na gusto mong marating o maatin sa iyong paglilingkod. Ang una ko pong assignment ay sa Taal, Malolos. Doon po ako na-assign bilang isang missionary pastor. Alam niyo po ba yung una kong gawain? Magbigay ng school supply. Alam niyo po kung saan ko ito dinistribute? Sa Lamay. Habang nasa Lamay ako, nagbigay ako ng school supply. At yung unang appointment ko na po yun, church na po siya ngayon, dyan sa Taal. So ang bawat lingkod ng Panginoon, ang bawat pastor, ay may mga kanya-kanyang ninanais na marating sa buhay o sa kanyang paglilingkod. Sa tingin niyo po ba, nung ako ay
Nung nagkaroon ako kami ng pagkakataon na matayo ang iglesyang ito, masaya po ako. Pero, to be honest, hindi po ako masaya lamang na tayo-tayo lang. Huwag niyo pong isipin na hindi ako masaya sa nakikita ko kayo. Pero mas magiging lubos yung aking kagalakan kung dadami tayo. Ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, lahat ng naririnig nyo sa akin, lahat ng natutunan nyo o lahat ng mga binabahagi natin na salita ng Panginoon na nagbi-build up ng pananampalataya nyo, kung sasamahan nyo ito ng pagmamahal, ibig sabihin lamang nito, meron kayong kagustuhan na ibahagi ito sa iba. Kung uwi kayo ng bahay nyo at excited kayong kumain ng tanghalian at parang sinabi niyo na okay na ako kasi nakapagsimba na ako, wala kayong pag-ibig sa iba. Sorry. Ang mahal nyo lang yung sarili nyo. Na-feed ng Diyos ang pangangailangan mo espiritual, pero hindi mo to ibinahagi sa iba. Isang diretsuhang tanong, ni isa ba sa mga kaibigan mo o kapitbahay mo na sharean mo ng mga bagay na nadinig mo sa iglesyang ito? Kung wala, sorry, wala kang pag-ibig sa iba. Tandaan nyo, yung unang 3 taon na ginawa ng ating Panginoon nung siya ay pumunta sa mundong ito, pumunta sa iba't ibang mga lugar, nagturo, naglingkod, nagpagaling, ibinahagi ang mga aral ng Panginoon. Kung hindi ito ang gagawin nyo, parang wala kayong pag-ibig sa iba. Share the Word of God with love. Mahal nyo ba yung mga tao sa loob ng tahanan nyo? Siyempre, sasabihin nyo, oo. Kung mahal nyo siya, ba't nyo hinahayaan na hindi nyo siya kasama sa pagsisimba? Mahal nyo ba yung asawa nyo? Mahal nyo ba yung mga anak nyo, mga apo nyo, mga kaibigan nyo? Ba't nyo hinahayaan na sasabihin nyo, ang hirap kasing mamilit? Excuse lang po yun. Mahirap mamilit. Pero alam niyo po ba na sa marketing, the more na mas makulit, the more na nakakakuha ng accounts. Ibig sabihin, the more na nangungulit ka, darating din yung time na pagbibigyan ka ng tao na yun dahil sa pangungulit mo. Kung isang beses mo pa lang siyang inimbitahan, sinabi niya sa'yo, busy ako. Tapos ayaw mo na. Sa tingin niyo, meron kayong nagawa ng something? Hindi. Subukan niyo pa rin mag-imbita. Subukan niyo pa rin magbahagi. O sabihin natin busy siya, subukan mo ibahagi kung ano yung natutunan mo sa araw na ito para sa iyong kaibigan, sa iyong kasama sa bahay. Huwag mong hayaan na kung ano yung natutunan mo ay manatili na lamang yan sa iyo at hindi mo na i-share sa iba. So magbahagi tayo mga kapatid ng may pagmamahal sa ibang tao. Kasi yun din naman ang ginawa ng Panginoon nung siya ay pumunta sa mundong ito. Sa verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at iyalay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong mapapala. Love is always the best we can share to the world. No? Kahit sino pang mayaman, ipamigay man niya yung kanyang yaman, pero hindi niya tinuruan yung mga taong pagbibigyan niya ito kung paano gamitin yung yaman na kanyang ibinahagi. Sa tingin niyo, ano mangyayari dun sa ibinahagi niya? Mawawala lang to. Masusunog lang ito. At darating din sila dun sa kanilang buhay kung ano sila nung sila ay nakatanggap ng tulong. Kaya nga po, hindi maganda na ikaw ay tumutulong lang pero hindi ka nagtuturo. Hindi maganda na ikaw ay nagbabahagi lamang pero wala kang ginagawa para magbago ang buhay nila. Sabi ko nga, pag natuto ang mga magulang na mangarap para sa kanilang mga anak, doon nagsisimula na magbago ang buhay nila. Ulitin ko pag natutong mangarap ang mga magulang para sa kanilang mga anak, doon nagsisimula na magbago ang buhay nila. Yung kwento natin na, ang kwento natin, mga magulang ko ay mananahi lamang, ang mga magulang ko ay tricycle driver lamang. Pero ikaw, hindi na ganun ang buhay mo.
magpasalamat ka sa mga magulang mo. Kasi kung hindi sila nangarap na pagtapusin ka ng pag-aaral, hindi mapupunta sa iyo yung bagong buhay na meron ka. Tama? So ibig sabihin, lahat ng ito ay nangyayari ng dahil sa pagmamahal. Mahal niyo ba yung mga anak niyo? Siyempre, kung mahal mo yung anak mo, kung mahal mo yung mga anak mo, gagawin mo ang lahat na maibigay sa kanila yung kanilang pangangailangan upang magbago ang kanilang mga buhay. Hindi, tama na yung elementary, makagraduate siya ng elementary. Hindi, tama na yung high school, makagraduate siya ng high school. Okay na yun. Sabi naman ng pamahalaan, pag nakatapos ka ng grade 12, may trabaho ka na eh. Okay na yun. Okay ba yun? Hindi. Habang nagiging modern na ang ating mundo, mas nangangailangan na ng mas mataas na pinag-aralan ang mga tao. So sa lahat kayo na nandirito, pilitin nyo na makapagtapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo ang inyong mga anak. Anumang course yung gustuhin nila, yun yung subukan yung ibigay. Habang ginagawa nyo ito, nakikita ng inyong mga anak yung pag-ibig nyo sa kanila. Sabi nga ng nanay ko, nung ako daw ay nag-aaral, hindi na siya natahimik magbayad sa eskwelahan. Dahil sa totoo lamang po, nung nag-college po ako, nung high school kasi ako, sobrang tamad kong mag-aral. Sabi ko, di ba, nakwento ko na sa inyo, 7 ang bagsak ko nung first year ako. Mataas lang sa akin, religion, kaya nagpastor ako. Totoo po, hindi, matay na sinungaling. Totoo, 78 ang religion ko, naka-live pa yan. 78. Lagi pinapatawag doon ng nanay ko kasi mababa yung mga scores ko. Pero nung nag-college ako, pinag-aaral niya ako ng college, nagbagong buhay ako. Tinignan ko yung mga classmates ko pagpasok ko. Malolos eh. Walang nakakakilala sa akin. Ibig sabihin, hindi nila alam na mahina ang ulo ko. Tinignan ko muna sa likod. Nagpanggap ako matalino. Nung nagpanggap ako matalino, ganun pala yun. Habang nagpapanggap ka, kailangan mo talagang mag-aral kasi malalaman nila na hindi ka talagang matalino pag hindi ka nag-aral. Nagpanggap ako matalino, tumalino nga ako. Nasobrahan naman. Kahit na bakasyon na, nanay, gusto ko pa rin mag-enroll. Summer advance. So, kumahog ang nanay ko. Nagbabayad pa rin siya sa eskwelahan dahil gusto ko pa rin mag-summer, mag-advance hanggang makatapos ako ng pag-aaral. Nung gagraduate na ako, isa lang po yung subject ko kasi na-advance. Nagtaas ng tuition fee yung school. Nakatipid din siya kahit papaano. Kasi isang subject lang yung binayaran niya. The rest of my classmates, nagbayad siya ng mas mataas. Ang may bibigay na magulang sa kanyang mga anak ay yung kakaibang buhay sa pamamagitan na masubukan niya sa abot ng kanyang makakaya na mapagtapos ang kanyang mga anak. At sa mga nag-aaral dito, kung sa tingin niyo nahihirapan kayong mag-aral, mas mahirap magtrabaho. Huwag niyong madaliin. Enjoy niyo yung pag-aaral na meron kayo. At i-appreciate niyo yung pagmamahal ng mga magulang niyo sa inyong pag-aaral. Dahil hindi lahat ng tao ay nag-aaral sa mga oras na ito. Para sa inyo din yun. Pag nakapagtapos kayo, lalaki ang sweldo nyo, mas maganda. So okay lang tumulong as long as nakapagtuturo ka ng kakaiba dun sa mga taong tinutulungan mo. Okay. So verse 4, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ang pag-ibig ay matyaga. Alam mo yun? Pag mahal mo yung isang tao, kung masama mo ugali niya, pagtiyagaan mo rin hanggang mabago. Minsan ganun may mga tao nakakasal lang, kinabukasan, naghiwalay na. Ano yung problema? Mabaho daw yung utot. Kasi nung naliligaw pa, hindi niya pinapaamoy.
Nung naging sila na, syempre naman, mag-asawa na tayo, di ba? I mean, share the love. Di ba? Share the love. Di ba? I mean, hindi mo ba gusto na, kung yan na yung buhay niya, kung yan na yung nakasanayan niya, utot lang naman yan eh. Di ba? I mean, depende siguro kung ano yung kinain. Baka naman kung ano yung hinain mo sa kanya, kung bakit ganun yung amoy. May utot na walang amoy. May utot naman talaga ikamamatay mo. Pero hindi ibig sabihin nun, hihiwalayan mo na siya. Hindi ibig sabihin nun, hihiwalayan mo na siya. Totoo po yun. Naghiwalay sila dahil daw mabaho ang utot ng kanyang napangasawa. Baka naman kasi nung kinasal sila, marami siyang nakain nung sila na magkasama, doon na nilabas ang lahat. Sige, tumawa kayo na tumawa. Verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali. Tignan niyo yung katabi niyo. Hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ganito daw ang pag-ibig. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob. Diba? Ang sarap isipin kung mahal mo yung kapwa mo, no? Kung napatawad mo na, napatawad mo na. Hindi yung patawad na plastikan lang. Oh, napatawad na kita. Mamatay ka sana dyan. Pagtalikod, madapa ka sana. No? Minsan may ganun eh. Nginingitaan mo, pero sa loob-loob mo, di ba? Napaka-impokrito nung pagpapatawad na sinasabi mo. Mga kapatid, pagka tayo ay nagpatawad, i-embrace natin yung karakteristik ng pagmamahal. Another one, ang pag-ibig daw ay hindi natutuwa sa masama. Nadapa. Buti nga. No? Sa halip ay nagagalak sa katotohanan, ang pag-ibig ay matiisin. Ibig sabihin, kung ikaw ay kinasal sa iyong mahal sa buhay, gagawin mo ang lahat para manatili kayong dalawa. Hindi yung ibibigay ka na kasi ala na. Puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lang akong Jenny. At ito ang buhay, pag-ibig at pag-asa. Dito, sa Barangay Love Stories, number 1. Dear Papa Dudut, hindi ko na talaga kaya ang ugali ng aking asawa. Kaya nagdesisyon na lang akong hiwalayan siya. Ayoko na sa'yo, ang sabi ko. Bakit? Ang sabi niya. Minsan mga kapatid, pag mahal mo, dapat yung karakteristik ng pag-ibig nandoon. Mutual respect. Irespeto nyo ang isa't isa. Nandun din yung acknowledgement. Kung nakagawa siya ng mabuti, i-acknowledge mo yan. Napakaganda ng ginawa mo. Kahit na nagdikit ka lang ng thumbtacks dun sa pader. Napakagaling mong pagdidikit ng thumbtacks na yan. Walang ibang nakakagawa niyan. Ikaw lang. I-acknowledge mo. Di ba? Napakabaho mo ngayon. Amoy ka kahapon. Han, buti dumating ka na, napakabango mo. Gabing-gabi na, amoy araw ka pa. Bigyan tubig to, baka matayin to. Compassion. No? Kung nahihirapan siya, no, pagsamahan niyo yung hirap na nararanasan niya. Ganon yung pagmamahal. Hindi siya something na aayaw ka na lang kasi nahihirapan ka na. Dahil ang Diyos, nung siya ay pinahihirapan, hindi naman niya sinabi ng Panginoon, binibitawan ko na yung krus na bitbit ko. Kayo na lang magbuhat niyan. Total, kayo naman din makasalanan, di ba? Di ba?
Nasasaktan na ako sa palo nito. Dapat sila naman paluin nyo dahil sila naman makasalanan eh. Hindi naman talaga ako gumawa eh. Pero tiniis ng Diyos yun dahil sa kanyang pagmamahal. Tama, mali? Tama, di ba? Hindi umayaw ang Panginoon kahit siya'y nasasaktan. Hindi ba pwede natin tularan ng katulad ng ginawa ng Diyos na kahit ikaw ay nasasaktan, manatili ka pa rin na magmahal? Sabi nga ng pangalawa kong anak, nung siya ay nag-exam, hindi niya na alam ang sagot. Ang sinagot niya ay pagmamahal. Kasi wala naman daw mali sa pagmamahal. Napakagaling. Sa verse 8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil din ang kakayahan magsalita ng iba't ibang mga wika, lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan. God's love is eternal. Yun yung masarap dito. Wala man na tayo dito sa mundo, nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Minsan hindi ko na alam kung paano pa mas explain mabuti ito. Pero malamang sa buhay nyo, nararamdaman nyo na rin naman kung paano kayo minamahal ng Panginoon. Dahil lahat naman tayo sa araw-araw, hindi naman tayo karapat-dapat sa mga bagay na natatanggap mo. Dahil lahat naman tayo sa araw-araw, hindi mabuti yung ginagawa sa harap ng Panginoon. Amen? Tama ba? Pero kung ang bawat pagkakamali natin ay ang katapat nito ay parusa, sa tingin mo, buhay ka pa? Hindi na. Kung sa bawat pagkakamali mo isang kurot, pupunta ka dito punong-puno ng kurot sa araw-araw. Dahil ganun karaming beses tayo nagkakamali sa ating Panginoon. Ang masarap i-embrace dito mga kapatid ay ito. Ito rin sana yung lagi niyong iisipin. Pag nagkamali ka ngayon at nabuhay ka pa rin sa araw ng bukas, isa lang ang ibig sabihin nun. Binibigyan ka pa rin ng Diyos ng pagkakataon na mabago ang ginawa mong pagkakamali kahapon. Pero kung nagkamali ka ngayon at hindi ka na nabuhay bukas, lagot ka. Kasi wala ka ng pagkakataon na mabago pa ang sarili mo kasi patay ka na. Ngayon, alam nyo ba na mabubuhay kayo bukas? Hindi nyo alam. Tama? Hindi nyo alam. Habang natutulog kayo, hindi nyo alam kung didilat pa ba kayo sa araw ng bukas. Ngayon, kung meron kayong nagawang pagkakamali sa araw na ito at pagpapabukas nyo pa yung pagbabago nyo, paano kung hindi na kayo magising? Minsan may nagsabi, Pastor, pwede mo ipanalangin yung kapatid ko kasi namatay siyang makasalanan. Ang sagot ko, pasensya na po kayo. Hindi ko na po mababago ang pag-iisip ng Diyos kung ang magiging desisyon ng Panginoon sa kapatid mo ay sa impyerno siya mapunta. Dahil kung namatay siyang makasalanan, doon siya huhusgahan ng Panginoon. At hindi mababago ng isang pastor ang desisyon ng Diyos para sa kapatid niya. Dapat, alam mo naman palang makasalanan ng kapatid mo, bago pa lamang siya nagkasala o bago pa lamang siya mamatay, pinagbago mo na siya ng buhay. Nang sa ganun, alam mo sa sarili mo kung saan siya pupunta. Pero dahil pinabayaan mo, iniisip mo ba dahil sa panalangin ng pastor, mababago pa ang isip ng Diyos patungkol sa kahinatnan ng kapatid mo? Hindi. Ito yung sinasabi ko kanina. Walang purgatorio. Di totoo yun. Hindi totoo na pag namatay ka ay merong purgatorio na parang washing machine na lilinis sa'yo habang binabanggit ng pare ang pangalan mo. Ang minsong ito ay para kay Jennifer. Kada babanggitin ang pangalan mo sa misa, umiikot yung washing machine na babawasan yung kasalanan mo hanggang pwede ka nang ikula at makapunta ka ulit sa langit dahil maputi ka na.
Walang ganun. Pag namatay kang masama, hindi ka nagbalik loob sa Diyos, sa impyerno ang punta mo. Sure ako dun. Ngayon, kung sanay ka naman sa init dito, relax ka na lang. Dahil alam mo na, sakay na. Okay. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita at nag-iisip ng nangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwan ko na ang asal bata. Sino dito ang asal bata pahanggang sa ngayon? Yung tipong mabiro mo lang, sasapakin ka. Yung tipong mga konting mga bagay lang, magagalit na. O, di ba? Ang dami nyo nagtuturoan, no? Habang tayo ay tumatanda, dapat makita sa atin yung character and faith maturity. Ilang linggo na kayo nagsisimba sa CFCM? Mula November 5 hanggang April. Maraming buwan na. Sa tingin nyo, nagmamature kayo bilang mananampalataya? Di ba? Nagmamature. Kung hindi kayo nagmamature, ano na? Di ba? Kung walang pagbabago sa buhay mo, walang kwenta ang lahat ng ito. Katotohanan, may sabihin ako sa inyo ang sekreto. Kung hindi magbabago ang bilang ng numero ng CFCM pagkatapos ng Disyembre, wala na tayo. Kasi hindi na natin nakikita yung pag-ibig sa ating kapwa para sila man ay katulad nyo, mag-mature din ang kanilang pananampalataya. Totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro. Dahil sa tingin ko, kung kayo man din ang makikita ko pagkatapos hanggang December, kayo lamang. Sa tingin ko, nag-mature na kayo. You can go. Pero kung hindi mapupunan ng mga silyang ito at kayo lang din hanggang December, paalam na rin sa inyo. Kasi hindi nyo natutunan magmahal sa iba. Ang minahal nyo lang yung sarili nyo kasi nandirito at kayo lamang. Gets nyo? Mga kapatid, hindi CFCM, hindi Katoliko ang CFCM. Hindi rin po ako masaya na, nandirito kayo, tayo-tayo lang to. No, hindi ganon. Katulad ni Jesus, tumawag siya ng 12 at ilang mga alagad pa hanggang dumami ng dumami ang naniwala at nanampalataya. At ito ay tayo na sa mga panahon na ito. Kung hindi tayo magtutulungan na ibahagi ang mga bagay na ito, walang maturity sa atin bilang mananampalataya. It doesn't make sense to have this. Totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro. Totoo po yan. Ako po yung pastor na meron akong ninanais na marating sa aking paglilingkod. Sabi ko po, pag po ako nakapagtayo na ng 10 iglesia, pwede na akong mamatay. Kasi ganun ang aking pagtingin sa paglilingkod. Hindi po ako masaya na meron lamang tayo lamang. Ibig sabihin, meron tayong dapat marating. No? Minsan nga, binibilang ko po yung mga iglesia na nagdiriwang ng anniversary. Halimbawa, anniversary ay, ang iglesia po ng CFCM ay maglilima taon na itong August. So kung 5 taon ang CFCM, tayo dito ngayon ay higit sa 5, wala pa akong utang. Tama? Dahil kahit na lang isang taon, wala akong utang. Pero yung mga nagdiriwang ng 132 years na iglesia, tapos ang bilang ng kanilang miyembro ay wala pa sa 32, may problema. Dahil hindi lumalago ang church. Tumigil na lang sila sa paglago. Ako, natutuwa po ako na nung mga umpisa, nandirito kayo. Dumadami, tapos kumonte, tapos nandirito na kayo regularly. Ibig sabihin, kayo talaga yung para sa amin. Pero,
darating tayo sa punto na dapat matuto tayong mangarap na pagkatapos ito, ano pa yung susunod. Dapat tayo na yung magkakasama. Noong una, kami lang yung team. Ngayon, team na tayo. Yung maturity na nakikita sa atin, dapat yung maturity na yun makita sa pag-share nito sa iba at imbitahan din yung iba. Ayaw nyo ba dumami yung mga kabataan na nandito? Di ba gusto nyo? Ayaw nyo ba dumami na magkaroon ng mga lalaki din dito? Siyempre, lalaki ka, Brad. Pero yung ibang mga lalaki, like asawa nyo, kung sino pa man. Kung gusto nyo, mga kapatid, subukan nyo invite sila dito. Wala namang masama. Okay. Last na, sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw ng lahat ng makikita natin ng harapan, bahagya lamang na nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala nyo sa akin. Samantalang nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito, ang pag-ibig. Ang tanong, meron po ba kayo nito? Pag-ibig. Bakit kayo nandirito? Meron kayong pananampalataya. At ang pananampalataya na yan ang nagbibigay sa inyo ng pag-asa. Ang tanong, ano ang gagawin nyo sa pananampalataya na meron kayo at sa pag-asa na meron kayo? Dahil may pag-ibig sa inyo. Kung lumalago ang pananampalataya nyo, lumalago ang inyong pag-asa, pero wala kayong pag-ibig, hindi nyo ito ibabahagi sa iba. Pero kung meron kayong pag-ibig at pag-asa at pananampalataya, let's try to share this love to others. Pwede po ba yan? Pwede po ba yan? Pwede ba tayong mangarap na yung mga upuan na bakante na to sa loob ng 3 linggo ay mapuno? Sa tingin ko, wala namang posible. Maganda naman ang ating iglesia, malamig naman. Diba? Yung iba, pwedeng sabihin na, di ako pwedeng magsimba sa inyo kasi high blood ako, mainit. Diba? Kahit pa paano, maayos naman. Yung upuan natin, magandang klase yan, hindi yung malalaglag. Nung pong gumagawa ako ng budget dito, sabi ko, ang pondo dapat ng silya, yung tigwa 100 lang. Ang problema lang, baka mabasag yung balakang nyo pag nalaglag kayo. Sabi ko, hindi. Ayoko na may masasaktan pag nandito sa church na to. Doon pa lang makikita nyo na kami nandirito nang dahil sa pag-ibig. Dahil sa pagmamahal. Sana po, yun din po ang mangyari sa atin, mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon, mahal natin yung ating kapwa, mahal natin yung ating sarili, mahal din natin ang ating kapwa. So, sana samahan niyo po kami. Samahan niyo po ang church na ito dahil kasama na kayo namin na maibahagi din ito sa iba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa ating panalangin.
sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng paggintong araw, patuloy kang nagbibigay tanglad. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa araw na ito, sa iyong pagpapaunawa sa amin ng pag-ibig mo na tunay na dakila, pag-ibig namin, Panginoon, sa aming mga sarili at pag-ibig namin sa aming kapwa. Tunay na tapat ang iyong pag-ibig para sa amin, Panginoon. Dalahin ko po, O Diyos, maunawaan namin at matutunan namin na ibahagi ang pag-ibig na ito, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak. Huwag naming ipikit ang aming mga mata at hayaan namin, Panginoon, na makilala ka ng marami sa aming pamilya, sa aming tahanan, at sa lahat ng aming mga pinupuntahan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ang Panginoon na siyang unang umibig sa amin. Ikaw ang Panginoon na patuloy na nagmamahal sa kabila ng aming mga nagagawang pagkakamali sa iyong harapan. Panginoon, totoo naman po na minsan hindi kami nagkakaroon ng tunay na pagtsatsaga. Minsan nagiging mapagmataas kami. Minsan nagagawa namin ang mga bagay na ito na tila hindi na namin nakikita na masigit namin, Panginoon, palawigin pa yung aming pagmamahal sa aming mga kapwa. Kaya bumibigay na lamang kami, humihinto na lamang kami na magmahal, sapagkat nawawalan kami at nauubusan na kami, Panginoon, ng mga bagay na dapat na meron kami bilang yung mga anak. Kung titignan lamang namin, Panginoon, ikaw na siyang lubos na nagmamahal at umiibig sa amin, ikaw na hindi nagkukulang at patuloy na naglalaan ng iyong oras upang kami tignan, subaybayan, mahalin at patuloy na unawain. Kung makikita lamang namin ito, Panginoon, hindi rin kami titigil na magmahal. Dalahin ko, O Diyos, ang iglesyang ito kasama ng lahat ng iyong mga anak na nandito, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magturo sa kanilang lahat na kung paano magmahal, kung paano umibig, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang aming pamilya, ang aming mga anak, lahat ng aming mga kasama sa umagang ito, lahat ng iyong mga anak na patuloy na nananambahan at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Tanggapin namin, O Diyos, ang iyong pagyakap sa bawat araw, ang iyong pagmamahal. Ingatan niyo po kami sa sobrang tindi ng init na aming nararanasan. Ingatan niyo po ang aming mga kalusugan, ang aming kalusugan din ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy niyo rin pong paalalahanan kami na maingatan namin ang mundo na yung ipinagkaloob sa amin. Magawa namin na yakapin ito katulad ng pag-ibig namin sa aming kapwa. Dalangin din namin, Panginoon, ang init na ito ay matapos na sa lalong madaling panahon upang ang marami sa amin ay magkaroon naman, Panginoon, na mas maayos na magagawa sa bawat araw. At hindi na lamang matakot dahil sa sobrang init na aming nararanasan. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga anak sa bawat araw na sila ipapasok sa sindi ng init, Panginoon. Walang masamang mangyari sa kanila. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamatamis at sa pinakamataas na karangalan na nais namin ibigay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming panalangin. Amen.